Napakaganda ng mga nangyayari sa ating bayan ngayon at isang magandang balita na ipapakita ko sa inyo, yung nakalap ko sa social media. Nung nakaraan kasi ang Russia nagbigay sila ng sanction ng warrant of arrest sa lahat ng mga ICC judges na gustong hulihin si Vladimir Putin for war crimes dahil daw sa Ukraine. So inunahan na sila ni Vladimir Putin at ginawa ni Vladimir Putin naglabas ng sentensya sa mga judges. So yari kayo ngayon. Pag kayo napunta kayo sa mga teritoryo ng Russia, putang ina, yari kayo, kukulong kayo ng Russia. Di ba? So ngayon, nung nalaman yan ni Donald Trump, pucha, hindi pa pwede. Natatandaan ninyo, nung panahon na si Pangulong Duterte ay na bad trip sa Amerika. Bad trip na sa Amerika. Kasi yung Amerika, yabang-yabang yan eh. Sabi nung Amerika sa atin, hindi namin kayo bibebentahan ng mga armas dyan sa Pilipinas kasi gagamitin nyo lang sa karahasan. Putang ina nyo, saan ka ba naman makakita ng armas na hindi pang karahasan? Talagang sa karahasan magagamit yan dahil gagamitin mo yan para kumitil ka ng buhay eh. Pero ang sinasabi nila, sa karahasan, gagamitin mo yan sa karahasan dahil meron kang war on drugs, human rights violations. Inaano nila si Pangulong Duterte na ganun eh. Na masyadong matapang, masyado kang marahas sa mga tao mo, pagpapatupad mo ng batas. So ayaw ka namin bentahan ng mga armas dahil gagamitin mo lang yan. Sabi ni Duterte, putang ina ninyo, buti sana kung libre yan. May pera kami, bibili kami. Pukin ang ina nyo, kung ayaw nyo, di maghahanap kami ng ibang tindahan. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Ayun, tumakbo sa China, tumakbo sa Russia. Naipagkaibigan, sabi niya, fuck you America. Dito ako sa Russia, dito ako sa China. Tangina nyo, kala nyo kayo lang nang magaling. Nung naging kaibigan ng Pilipinas ang China, naging kaibigan ng Pilipinas ang Russia ay willing magbenta sa atin ng mga armamentes. Inimbitahan pa nga si Pangulong Duterte doon sa Russia ni Vladimir Putin. Pucha, ganun katindi si Pangulong Duterte. Ini-invite ng mga malulupit na mga bansang pinakamalalakas. Russia, China. Si Bongbong, putang ina niyan. Kahit sa birthday party ng kapitbahay nila, hindi maiimbitahan yan eh. Bukod sa pag inimbitahan mo, may pagkain, hindi makakain dahil palumpalo. Tangina, lutang na lutang, tapos ngiwi pa ng ngiwi. Hayop na yan talaga. So, ayan na nga mga bossing, si Pangulong Duterte, nung nakipagkaibigan siya sa Russia, yung Amerika nataranta. Sabi nung Amerika, putang ina, masama ito. Kasi kauna-unahang presidente ng Pilipinas ito na walang pakialam sa Amerika. Kaya ngayon, 'di ba, bumibili tayo sa Russia, bumibili na tayo sa China. Yung Amerika nag-donate. Nag-donate sa atin. Sama ako diyan, sali ko diyan. Hindi pwede kaibigan ka na ng China at saka ng Russia. Pucha, sali ko diyan. Kailangan I want the piece of the pie. I want a piece of the pie. Sabi niya. So yun ang nangyari. Yung Amerika kasi hindi yan talaga papayag na ang bida Russia at saka China. Ganun ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Kaya si Pangulong Duterte masyadong popular noon kasi itong mga superpowers talagang gustong maging kaibigan siya. And Russia and America has always been rival sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa usaping pasikatan. So ito nga si Vladimir Putin naglaglag ng sanction sa ICC judges. Ngayon ito si Donald Trump sumabay. Sabi ni Donald Trump, sinanction niya, finreeze niya yung mga accounts ng lahat ng mga judges ng ICC. Pati ICC finreeze niya yung kanilang mga assets para somehow bigyan ng leksyon or iparalisa itong korte na ito, dahil itong korte nga na ito walang kakwenta-kwenta. Itong korte na to political. Itong korte na to ginawa talaga ito para talagang ma-prevent yung pag-unlad yung pag-progress ng isang bansa.
Ginawa talaga yung korte na yan para sa mga sa mga bansa na medyo hindi gumaganang normal yung justice system. Africa, ayan, talagang ginawa yan para sa Africa eh. Yung Pilipinas, gumagana naman ng justice system natin. Si Bongbong Marcos mismo magsabi. Kaya nga napakatanga talaga ni Bongbong, napakatanga ni Boying at ang lahat ng mga kasapakat nila sa magpapakidnap kay Pangulong Duterte. Gawa ng itong ICC, korte sa ibang bansa, gumagana yan or gagana yan kapag yung bansa mo wala nang korting gumagana. May korte mang gumagana dito, bakit doon nila dinala si Pangulong Duterte, di ba? Yun nga yung napakatinding debate na pilit nilang sinasabi na hindi, tama yung ginawa. Dahil yan ay kinikilala natin, parang kinikilala. Ang dami nang umaatras ng mga bansa. Umaalis na mga bansa. Noong nakaraan lang, Venezuela, nag-pull out na naman sa ICC. So unti-unti mawawala na talaga ng funding yung ICC na yan. Ewan ko kung popondohan pa ni Bongbong yan. Pero unti-unti, itong freeze order na ito na ginawa or binagsak ng US sa ICC, delicates ito kasi siyempre may mga overhead expenses yan. Saan ba kumukuha yung ICC ng pinangkakain sa mga miyembro niyan? Pinampapakain sa mga preso nila. Hindi ba? So delicates, baka pati yung health programs ng ICC maapektuhan. Kaya medyo delikado rin yan para kay Pangulong Duterte. Pero mapipilitan sila kung wala na silang pondo, putol na kuryente nila, wala silang internet, wala na silang heater, wala na silang pambayad sa mga utilities nila, na sila, baka mapuwersa sila na palabasin na yung mga preso nila. And nakita naman natin si Pangulong Duterte, meron siyang request for interim release, and hopefully because of these sanctions, because of the sanction of Russia, hopefully ma-pressure ang ICC para si Pangulong Duterte palabasin na ng detention facility. Hindi naman kailangan si Pangulong Duterte nasa Pilipinas eh. Kung pwedeng kahit lumabas lang siya ng detention facility, ilagay lang siya sa isang let's say, hospital na mababantayan siya 24/7 na meron siyang kasama, may gagawa ng mga bagay sa kanya, or ilagay siya sa isang bahay kahit na yung gobyerno ng Pilipinas o hindi. Kahit na yung pamilya na ng mga Duterte yung maglagay ng mga tao doon na mag-aalaga kay Pangulong Duterte. Kahit lagyan na nila ng bantay. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at